See them come, the wealthy and the lowly, the old men and the children, all the weary and the blind. See them bow together at your table, receiving you, Lord Jesus, in the bread and wine. Oh, what love! Your rivers full of mercy are flooding every thirsty soul and making all things new. Can we doubt the depths of your forgiveness? Lord, every heart may come and find its home in you. See them come from every tribe and nation, a multitude unnumbered, wearing white around the throne. Hear them shout, all glory and all power, salvation, praise and honor be to Christ alone. Oh, what love! Your rivers full of mercy are flooding every thirsty soul and making all things new. Can we doubt the depths of your forgiveness? Lord, every heart may come and find its home in you. As sinners plunge beneath the flood, lose all their guilty stains. Oh, what love! Your rivers full of mercy are flooding every thirsty soul and making all things new. Can we doubt the depths of your forgiveness? Lord, every heart may come and find its home in you. Lord, every heart may come and find its home in you. In you. May gabi kaninyong tanan, mga kaigsunan. Labi na sa ato mga managtiayon nga nagasubaybay nining ato ang tulumanon sulod sa usa ka semana. Kita nagahisgot mahitungod sa pagluwas sa atong kaminyoon, saving your marriages. O nahisgutan na nato kung sa mga biblical foundations niini, ang mga kasagara nga mga panghitabo, mga issues o mga ilhanan nga di nang imong kaminyoon talitapos na. O naisgutan sab nato ang mga tips ug unsa nato paghigugma sa tong bana ug asawa. So this calls on intimacy. So nining kagabhion mga kaigsunan, as part of loving your husband or loving your wife, ato ning gisumpay
O usa sa atong gikinahanglan mao gayod ang panalangin. We want our marriages to be blessed, to be happy. O walay laing sekreto ni ana ang Ginoo ra gyud mo'y makahatag og kalipay. So, there is a promised blessing that the Lord has given for marriages, married couple. Okay? So, ngadto sa mga gustong magminyo, ay mo kahangawa. Mura gini, doon na panalangin nga gihatag sa Ginoo. Okay? So, sa di pa nato ni sugdan, I'm inviting all of you to please bow our heads for prayer. O Diyos, ng balaan, magkagagahom sa tanan, daghang salamat nining kagabhion. Salamat sa gayon nga imong gihatag kanamo, nga mong patalinghugan ang mga eksperyensya, ang mga pagbulawanon nga pagtulunan, hilabi na sa imong saad. Ikaw nagahatag og kalipay sa panimalay o libi na diha gayud sa kaminyoon. Nining kagabion, ubanay kami, pinagi sa imong bulaan nga espiritu. Hatagi kami sa salabutan o sa imong pulong. Salamat Ginoo sa imong pagkikauban, sa among o pagtubag sa among mga pag-ampo karon kini among gisalig sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay. Maayong gabi, makausapa. O hinaot nga ato kining mapatalinghugan ug akong gihangyo ang mga bana, mga asawa nga magtapad. Haron og mahisgutan nato og unsay mga problema. Alam mo pag kinusiay din ha. And stop blaming with each other. Okay? So let's build intimacy, let's build closeness, let's love our spouse. Okay? So, doon ay panalangin nga gihatag mga kaigsuonan sa Ginoo. Ang akong mangutana ko ninyo, kumusta ang imong kaugalingon? How do you feel? Do you feel good about yourself? By the way, mga kaigsuonan, sa di pa ko mupadayon, I would like to congratulate Pastor Rudy Baloyo. Kay kining ang material mga kaigsuonan gikan niya during our seminar dito sa Bali, Indonesia. And I will give the credit to him because of this presentation. I would like to share with you this evening. Okay? So, Pastor Baloyo, Ma'am Baloyo, if you are listening, daghan kayong salamat nining nga mga material. Okay, kumusta ang inyong pagkinabuhi? How do you feel good about yourself? Sa imong kinabuhi, kumusta? Ha? Naghigwaos ba ta? Nagproblema ba ta? Are you at peace? Are you in good health? So, ako manghinaot nga din, anaa kita sa mayo nga kahimtang. Kumusta ang imong pagbati? Mayo ba ang imong trabaho? Are you satisfied or sig nagburido imong ulo? O di baka malipayon sa imong trabaho? So, this is the first institution that God has given. God has given us work. But we need to deal nicely to our masters. And also the masters deal to their subordinates. So, hinaot nga, nindot nga itong kahimtang sa atong trabaho. Next is, kumusta ang atong asawa? Nagkastawa. Ato ba nga kuno si Mrs. din ha? Ato ba nga kuno, i-eyes to eyes, yun. Tanawa gid siya maayo. Tanawa ang mga mata. Because the window of yourself is your eyes. Makita din ha kung malipayon ba si Mrs., nagmagulanon ba, nagkonsumisyon ba, o nasuko ba, gisapot ba, makita na sa iyang mata. The eye is the window of the soul. Kung kumusta nga itong asawa? Nabadiha? Pasig to sa abroad, wala mo uli. O, I don't know. Kumusta nga itong pamilya? Atong mga anak? Are they intact? Are they around? O, makontrol pa ba nato? Nagmalampuson ba? Well, ako manghinaot nga, we are feeling good about our family. Okay? So, this is my family. Nadiring tontanan pictures ako ang mga anak, kung mga umagad, kung mga apo, awa pa gyud no ni madugangi. So, nalipay ra ko nga magsud-ong kanila kay kami ni Mrs. niya nami sa panahon nga kami na lang duha o kining usa ka pamilya. Well, mga kaigsunan, dalaygon ang Dios nga nagahatag kanato og family. Well, to start with, ania ang gisulti ni Sister White sa Adventist homepage 99.
that marriage is something that will influence and affect your life both on this world and in the world to come. Ang atong kaminyoon mo impikto ni sa impluensya sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan o sa umalabot. Adunay uban nga mga panultion nga the family is a little heaven in this earth. It is God's design nga ang tao magmalipayon gyud kauban sa asa og mga anak. Ambot ka, kumusta ka ang inyong pamilya? Is it a little heaven or a little arena? Say arena, pastor, kana bang sikig fight ba? Kana bang murag UFC ngang bana og asawa mag-away ug unya ang mga anak moingon daing mga anak kana ma baos gyud ma birahi ma dumuga gyud ma kanini ang mga bata makita ra ba gyud nila. Well, I don't know how's your family, but let us remember God's ideals that our family will affect both in this world and the world to come. Kan kining kana nga pamilya mo ihandom sa Ginoo nga kining pamilya ha mao gihapon ang pamilya dito sa langit. Naghinigugmaay, nagminahalay, they care for each other, loving each other, they have laughters inside the home. Nga makita na to nga God is there. That is God's ideals. Okay? So dako gayod. Ang sunod na kong pangutana mga kaigsonan, how's your love journey? Kumusta ang inyong panagkamanagtiayon? Are you still holding your hands? Bebe, kanang mga managtiayon karon nga naminaw, holding hands ko na magsuway. Tanaw na ba to, di ba na to iwilik ng atong kamot? Kana iwilik gali na naginay kasuko. Kaya nga no, there is something wrong. O tingali, makaingon ta, honey, mommy, please, forgive me. Mga ilang tagpasaylo. I don't know, I could not see you, but usually these are the common response. Mangyamiid, ingna kuno nang imong asawa karon atubang nga tutuki iyang mata, nya ingna din siya. Mami o langga o gang o mahal ba inyong tawag, ingna din siya. I love you. Then pakapini og kiss. Well, this will do a miracle. Doon ay milagro nga mahitabo mga kaigsuonan. Let's rebuild once again our marriage. Okay? By loving each other. Holding hands in sickness and in health till death do us part. That is our journey. Tingali atong mahulagway nga ang atong pagkamanagtiayon, ups and down. Usahay malipayon, usahay magulanon. Usahay nga atong relasyon off and on. Usahay tinagdanay, usahay bungol, usahay. Tingali ang atong relasyon nagantos. Suffering. May lang siguro og suffering kanang physical. Klaro kaayo. Pero kana gyung ginganlag psychological suffering kanang consumption. Matud ra ba ning uban miingon sila pre may nang imuhang asawa pre kay hintambok. Mitubag ang iyang kumpare pre kuyawan ko pre basig bawion ang akong asawa. May ning inagkita sa akong ugangan mayo kay glawas nga akong asawa. Kumusta man ang imo pre? Pastilan pre nagniwang man. Kung na, kuyaw na pre, basig bawiyo na sa imong ugangan kay nagkonsumisyon ng imong asawa. Well, kanini tinuod nga istorya. Apan, kamuragin na hibaw. Kung nagkonsumisyon ba mo ni mister, ang mister nagkonsumisyon ba nga kang Mrs., well, that is part of the suffering. Apan, kung kita nahibalo nga niyata sa kalibutan nga nagantos, our family suffering is just a part because we are a victim sa sala. Okay, let's continue on. Is your love journey sickly? I hope it is healthy. And then, napay nga nila, on the brink. Uy, biklo nun. Kanang bana nga muingon, tagaan talang kag last chance. Mahitabbo gali ni, pak, bugto na mo na ginganlag, biklo nun. Gamay na lang. One more chance. Kini mga kaigsunan, the family relationship
between the husband and wife is under threat. Gamay na lagbikil. Manag on the brink. Oh, kumusta ang inyong love journey? Are you happy? Malipayon ba? Well, I hope so, by God's grace. Apan ang uban, mutubag, pastor, survival. Okay ra siguro survival sa finance. Pero when it comes to relationship, relational survival, dako kini nga isyu. Well, hinaut mga kaigsunan, sa inyong pagpatalinghog, pagpaminaw dinhi, atong ma-assist o inyo sang makoreksyonan ang inyong mga relasyon. But there is a good news. Kung ninindot, nga din ang Ginoo, aduna kayo solusyon mahitungod ani. There is always a solution to all problems. Okay? Even death is a solution. How did your love develop? Kaniadto sa nag-uyab pa mo. Pastilan, bisag gamay lang tigas ba? Gamay lang gintang kiss dayon. Makakitag higayon, pika dayon. Kay kanilang excited kaayo na develop kini sa intimacy. Nindot kaayo pamalandungon. Ang kami niyon, mga kaigsunan, di na ito mamatikdan, di na ito nilikayan, nga ang atong asawa, magsigigin nagpagwapa. Hala, mamulbos, mamerfume, o kung sa'y perfume nga giganahan mo kaniya itong hingos-hingos sa uyab pa mo, palita na. Kay base ng imong asawa o nanimaho na. Well, ang samin, hanggang samin mga buak, paliti ang imong asawa og samin nga kanang body size. Harong makita niya og unsa na siya ka dako, unsa na siya ka shape, unsa na siya ka cute. Abot na tingala ko kay mismo ang akong anak, akong giingnan, Niki, hala, kadako na ba nimo? Hastang sukuha man niya, wa na ko tinggi. Kay mingo na si Mrs. Dadi, ayaw pag-ingnag, hingtambok. Kay masuko, pero mo magito'y tinuod, mo magito'y akong nakita nga, nasya ko, kay hindako na magyud siya. Nasa kuya amiga, giingnan ko nga, kasakit po ni mo sinultian, pastor, nga hindako, naku. Iko, amot nga no ka, that is a mind setting sa usa ka babae, na masuko ni sila ingnon nga hingtambok. They want to deny the reality. Pero, sige na lang, mas maya naman siguro nang nanambok sa kaysa maniwang nga bawion sa tuwang ugangan. Well, it differs. But the point right here is, kinahanglan gyud sad nga magmatngon ta sa atong panglawas. Okay? Stay healthy. Dili biya sayon kang mudako ta unya naghiyos diabetes na. Well, ato lang nang skipan. Okay? So nindot kaayo ang kaminyoon. Apan moabot nga ngiyawa ang kaaway ni Ginoong Hesus nga napildi dito sa cross. He wants to destroy God's beautiful plan in marriage. Na magtalikdanay na, maghinuktukay na. So these are issues and we are not exempted with this. Apan kung kita mga kaigsunan nakahibalo na nga mo ni plano sa kaaway, ato ning i-reveal para ayaw gyud ninyo tuguti. Nga moabot pagbuntag ang inyong pangluod sa inyong asawa, maabot paghapon kung nasuko mo buntag, maabtan paggabi, then that traumatic experience is deeply affecting your ginganlan na to og self-esteem og nakaapekto na sa tong adlaw, nakadaot pa gyud sa tong mental health. Lain naman tong una-una. So, ayaw nyo tuguti. Doon ay usa ka subject. I hope you can attend one of our seminars. Ginganlan kining Family Resiliency. There is a series of lectures regarding husband and wife, how they will restore back sa ilahang relationship. Labi na og sama ini nga picture karon nga nagtalikod na sila. Di na sila magtinagdanay o kini delikado na. So, ayaw tuguti nga kini mahitabo. Make some moves. We call this resilient moves nga maulian ra ka. So by next, I think the last nga topic nato nini maghisgot ko og building families for eternity. And this is some solutions to marital problems. So baybayin ninyo mga kaigsuonan. So atong parayonon. Our marriage is in trouble, right?
Doon na tayo problema. Apan there is a good news. Doon na'y solusyon. Many couples are living together and not happy with their marriage. That's true. Huwag di pa lang tungod sa mga anak, do gaya ra pastor akong gibiyaan ni ay ilisan ko ni ano mag-antos man ko ani. Well, that's true. Many couples are holding on the relationship just for the sake of their children. And some end up in divorce or legal separation. That is the worst thing to happen. That we want to avoid, to save. Muna nga atong titulan kining atong programa og Saving Your Marriage. Marriages are sick. And it's true. Some marriages, relationship are dying. Nagkamatay na, nagkalaay na. Instead of sweeter as the years go by, nagkalaay na as the years go by. Basta ni kadagko nga mga issue. And it's true that is happening. And that is the plan of the enemy. Nga mabungkag yun ang institution nga gihatag sa Ginoo. Tulo ka institution to have the review. Work institution. Mawad-an kag trabaho, problema nagigas kinabuhi. Marriage institution, mawad-an kag asawa, mawad-an kag bana, dili lason ang pagkinabuhi nga mag-inusara. Labi nagdaghang mga anak. And the third institution was the Sabbath, rest. Instead ikaw na kay day off, na kay simba, wa na kay day off, wa na kay simba, nagsige na lang kag trabaho, wa na kay panahon tanan, then you will end up in death. No rest. These are the three institutions that God has created. Work, marriage, and the Sabbath, the seventh day. O gunya, lipayon ta, there is still hope. So, kini nga paglao, mga kaigsunan, may atong tun-an, ining kagabhion. Okay? What is the remedy? Ganahan kay ko ani nga sermon. Because we want treatment. Karon mga kaigsunan ng mga tao, karon murag drug-oriented na. Sakit sa tiyan, RX. Sakit, labad sa ulo, RX. RX diretso. Karon atong resitaan, kining RX mo ni resita, unsay atong buhaton, unsay atong imnon para mahimo nga magmalipayon ang atong kaminyon. Okay, murag ganahan siguro tani nino nga mutumar unsa kani nga mga vitamins. Mga kaigsunan, kini do na siya good word. Letter B, letter E, letter S, and letter T. Best. So ato ning kuhaon nga acronym. Atong tun-an kini mga kaigsunan, kung sa gusto sa Ginoo nga magmalipay ng bana, magmalipayon ng asawa. Letter B stands for bless your partner. O nang Pedro 3:9 hantod sa 12, lipaya ang imuhang kapikas. Make her happy. Kinomdom ko sa ning expression ba nga, if you want your mate to make your wife happy, give her money. Katawa kay mga asawa, oy. Ator ng hisgutan sa sunod. But bless means make him happy. Lipaya siya. Kay unsay itanom, anihon. So kung magkusmod ka, kusmuran ka sa mong asawa. Kusmod ang asawa, kusmod po ang bana. Magwarak ang asawa, musibat ang bana. Kay nga wa na siya nalipay. Niyan teksto ato ning basahon. Do not repay evil with evil or insult with insult. Sahay pagsinghag sa usa, singhag sang usa. Pero nagingon ng Ginoo, but blessing. Because to do this, you were called so that you may inherit the blessing. Niini kita ginapanawag sa Ginoo. Ayag sukli ang dautan og dautan, insulto og insulto, mao kini ang gisulti sa Ginoo nga din ihatag ang panalangin. Indota no, haron ikaw maka-inherit og blessing. Kinsa ba di gusto blessing ba? Kana bitong palitan tag sakyanan, palitan tag cellphone nga wa gid nato ba? Dahuma ba niya ihatag pastilan ninduta. Labi nang tagaan kag balay house and lot, pastang ninduta. Those are blessings nga gihatag sa Ginoo. Makita gid nato ni unang Pedro 3:9 hantod sa 12. Unay God's idea. Letter B, bless your partner.
You bestow happiness, make happy. Na kung magtambag na gani kung managtiayon din sa opisina kanang gusto magminyo og maabtan mo sa akong term, di gid mo makasal basta Adventista di mag-agi na akong tambag. So usa gid ni nga akong gitambag. Pwede ninyo kalimtan ang tanan na akong giistorya. Apan kining usa ayaw gyud. Kining a word to make happy. Kung doon ay filosofiya ang bana, akong lipayon ang akong asawa. Ang asawa sa doon ay filosofiya, akong lipayon ang akong bana. So wa gyud mahimong away kay ngano, you build that philosophy in mind. Nana si mong huna nga imong yung lupayon si Mr., imong lipayon si Mrs. So wala gyud. To make happy. To evoke God's favor upon a person. Imong pangayoon ang pabor nga gikan sa Ginoo alang anang tawhana. See? Kaning lipayon ko ni be. Inomdom jud ko ni Sir Sakay. Kung naminaw ron si Sir Sakay Abednego. Ingon gyud si Sir na ako'y philosophy. Ingon din na siya. Saman Sir? Siya nga, I will be happy today. Gusto siya nga magmalipayon siya karon. So iyang lipayon, iyang kumustaon, iyang lipayon, muna iyang nindot nga philosophy. Kung ang bana o ang asawa na nini nga filosofiya, nga iyang lipayon ang bana, lipayon ang asawa, wa gigubot ba? Kaya ngayong una-unaon, nag-uli niyan sa balay, unsaon ako paglipay ni Mrs. karon ha? Maghimo ko surprise. Ako siyang gakson. Uy, talagsa na ra ba na mahitabo? Ako naka-observe gyud ko. Kinini ang hug. Kaniadto sa uyab pa magkawat-kawat og gakos ba. Pero sa dinhan nga minyo na di naman lagyo na kay distansya. Murag nasawa na siguro o wa ba? There is something wrong. See? Pero kung doon na kay huna-huna nga akong lipayon siya, surprise, 30 seconds hug. Matod pa sa mga psychologists, sa mga ganyan, mga counselors, nga kining hug, ngadto sa imong bana, ngadto sa imong asawa, it will unleash lots of emotions. Mga problema sa asawa diya sa balay, nga gidala niya, iyang gipasan sa dinha, nga imo siyang gakson, o niya imo siyang ingnon, I love you. Mommy, I love you, I care for you. It's okay. So, evoke God's favor. Pangayuang panalabang, tabang sa Ginoo, pabor, nga magmalipayon ka og himuan ni nga philosophy. That is letter B. Okay? Unsaon man, pagigugma. Unsaon man nato pag-bless by loving words spoken. Loving words. Unsa man ning loving words? Mga kaigsunan, amo ning sa mga seminars nga paghahimuon, ako ning ipangutana unsa may diferensya sa kabit o sa asawa. Mingon din ang uban. Pastor, ang kabit ko no, dalon sa hotel. Pero ang asawa, naras katre. Di ay. Pastor, ang kanang kabit ko no, fried chicken. Unya, ang kanang asawa, dalan ra nag-salmon. Ko, di ay. So, sa pagdidiferensya sa asawa o sa bana, ngano man gyud nga kining mga bana sa puwira sa maayo ha? Na mga bitman. Sila pastor naagay naaywa sa asawa nga tuas kabit. Nga mao ni mga teknik sa mga kabit. Kung unsa man ning ilaha, siguro nakagi sila. Ug mao ni ang answer. Ang kabit pastor may kay mamaraig. Han, love, tagay ko bi, paliti ko glod. May kayo, astilan, ang kabit may kay mamaraig. Oy, niya kay ng asawa, mura magtag-iya na stigre. Asang konta? Asang man na ha? Ha? Astang kinaiya biya sa asawa, purya buyag. Murag tag-iyag ba na? Kanya nawa na ang iyang ang loving words, commanding words na, demanding niya katong kabit. Kay may ito, kay insecure man to. Dito mamaraig, di man to taga-alawans. So, naot nga, mga asawa, magkat-on ta. Di na to wad-on ang atong pagkaparaygon. Honey, dali sa gunhan. Sakuhan. Ay, saan yung sako? Uy, sabay sako. Tagay na inyong mamag sako. Siya, sako ba? Uy, naunsa. Magpaalsa day si Mrs. Alsaha ko.
So, well, sometimes these are funny words, fun moves. Nga di, nindot kay paminawon nga ang imong asawa na maray, na malihog. Pero kung imong asawa, maninghag na lang diretso, nawala na ang loving words. Matod pa sa mga survey, o tinuod man gini ba? Bisag unsa kuno kagwapa, kadato, o kamahal sa asawa, madaog ra gid naghangyo. Kamo, mga bana, yun sa maninyo be, pagpanguyab sa inyong asawa, nagwapa man na, dato pa kayong uban, napagay doktor pa, ha? Nurse pa, yan, naminyo gani, og ultimo lang, kay ngano, ihangyo ra. Kining mga babae, dala ra gina silang hangyo. Hangyoon lang na nimo, pamalihog, ay pastilan, oy. Pinangga kay kaana. Munang karon daghan gani kayong mga mamalihog, daghan kay mga pamarayg, dali kay makakuha sugar mommy ug ma-sugar daddy dayon. So this is something worse. Kay ngano mo ni mga missing link nga wala na gamitan sa mga asawa ug mga bana. Nawala na ang parayg, nawala na mga caring ug mga loving words. Sunod, practical behavior, showing loving kindness. Sa mga ginagmay, tabang og laba. Karon kay busy man kayo ka, kaluoy sa imong asawa. Naglaba og tagsa ka bantal nga mga labhonon. Paliti og washing machine. Karon di na mga paut na ng kamot, sige binagnos din na kay kada adlaw napay mga anak ilis kada adlaw, paliti washing machine. Kay go na lang niya ilunod. Do something. Kung nagtanaw ka dito nga ang kahoy dugay kay musiga, hala halingi. Ang imong asawa in taon nagbudlat ng mata, sige atubang sa abuhan, sige tayhop, palitig silin. Those are very simple. O mulakaw, manaog, sa kanya to lagi, kanang maglakaw lagi ko no, love, pag hinay-hinay, love. Karon ka nang aminyo na, pila na katuig, nadagma ang asawa, giingnan din sa bana, gadanghag ka malang, oy, mong ka magmatngon diha. Well, those are very dragging words or harsh words. Nga usahay mawala na. And that is an evidence that your relationship is nag-uga. Well, another, thankful. Uy, salamat. Uy, nausa na itong asawa mo daw. Sa 20 mil, 50 mil pa. Ay da, why thank you? Ano mo, sa mga na may thank you? O, kuwang raman. Well, both parties. Napag kuno iba na, mugamit na sa asawa, manaog lang, muhagok, wagi, thank you. Be, pangutan na kuno inyong bana, mga asawa, nakadungog mamog thank you sa inyong bana, sa dinha nga, higamit mo. Well, mga kaigsunan, be thankful. Appreciate. Hindi niyang appreciation. Uy, ka-cute ni mo, Darloy. Uy, nindot ni mo lang. Makaingon ka nga, biliba na ako ni Muhan. Ano man ba? Siya kini atong 5 ka anak ba? Yun saan mo ni pagbuhi? Na ikaw ra maging nag-atiman din yun saan mo ni pag-manage. Believe kay ko sa imong kuan. Kakugihan. And that is the wonder of a wife, a mother. So appreciate. So panahon sa Mother's Day, i-date na. Kana nag-ice cream. Panahon siyang birthday, hatagi na og gift, palitin na og kanang something that is unusual to appreciate her duties. Nya ikaw po asawa, labi na ng mga Father's Day, Mother's Day, those are very important events nga ma-recognize sila. Maghingo mo kag poster, suwatan nimo dito papirmahe sa imong mga anak in appreciation to their mother. So muni mga panahon, mga kaigsunan nga ato silang i-appreciate. Ang mga husbands ato sang ingnon, pang iliban ako nimo pang. Kugihan juga kayo. Nganong kugihan man? Oh, limago ka, unom guni ka buka tong anak di pa ka kugihan, aw ay unom. Unay mga bana nga kugihan gid taon kayo. Katong akong amahan kugihan gito kayo. Kay 8 gumi ka buok anak, 4 ka laki, 4 ka babae. You need to appreciate them. Nakaloy sa Ginoo may glawas giun sa nimo ni pagbuhi. Kugihan kay to akong amahan kay ngano panday man santo, kontraktor nang himo og mga balay. Daghan kaing balay magdungan-dungan sa iyang pag-manage, sa iyang pag-construct, na din mo iyang gibuhi namo sa gagmay pa mi. Thankfulness.
appreciation. This is one way of blessing your partner. Prayer. Intercessory prayers. Nagtambag yun ko sa mga kaslunon, labi ng na sa opisina. Ako na silang tambagan. Usa sa inyong himuon is your prayer date. Doon na mo'y oras nga karong alas 12 impunto imong iampo ang imong bana. Ikaw asawa, ikaw bana imong iampo imong asawa. So doon na mo'y intercessory. You have that constant communication nga imo siyang giampo. Bisan tuwa siya sa layo, sa trabaho, please, labi na sa mga drivers nga karon kanunay na nagdagandagan sa karsada, prone to accident, you need to have the intercessory prayer. Letter E. Ari natas letter E. Primero, B. Bless your partner. Lipaya siya. Make anything to make him or her happy. Next is edify. What is edify? Edification means lift up. Ituboy siya. Ayaw siyang iduot. Ayaw ingna nga gadanghag ka lang. Wa kay grado. Ayaw. That is very intimidating word. Nagaingon dia sa Roma 14:19. Let us therefore make every effort to do what leads us to peace and to mutual edification. Ganin makita nato ang atong matag usa nga towards peace ang atoang ginahimo. Dili kay magsige tag yaw-yaw tuban ta sa yaw-yaw. Sa to'y giingon ganiha sa atong gibasa. Ato, I think kagahapon. Sa una kunong honeymoon stage, sunod kuno kaduha nga tuig ang makadungog ra kuno ang asawa sa iyang bana. Ug unya pagkay kaduhang tuig ang asawa makadungog na sa tingog sa iyang bana. Then vice versa, pagka ikatulo nga tuig madunggan na nila ang ilang duhang tingog sa ilang silingan. Wa nay kalinaw kalipay sud sa pamilya kay ngano na missing link na ni. Nawala ang edification, nawala ang respeto, nagpabilin ang insulto o gipakaawawan pa ang iyahang bana at tubangan siyang kauban sa iyang mga trabaho o sa iyang mga friends. Dako kini nga problema mga kaigsuonan. But remember the word edify means lift him up. Daiga siya. Be proud of your spouse. That is what edify means. To build up, to strengthen. Sa Roma 15:2 nagaingon, let each one of us make it a practice to please or make happy his neighbor or his good for his good and for his true welfare to edify. Atong daygon mga kaigsunan ang atong silingan. The nearest silumduman nato ang pinakasuod nato nga silingan mao ang atong asawa. Sa iyahang maayo nga mga binuhatan. Unang Korinto 5:11, therefore encourage one another and build each other up. Daiga, ayaw pagsawaya. Muna nga delikado kung ang bana narabay na minaw. Mingon nga, wa na ko ganahe sa ko ang asawa. Unya iyan ang libakon. Unya ang bana pod, libakon na pod sa asawa. Your marriage is shaking. Nagainom-dom ang kukubasa, usa ka man nagtiayon nga, perting pagwapa na sa iyahang asawa. Kay manglakaw na sila, so ang bana sad, nagpagwapo na sad siya, purma kay manuroy. Naon sa ba nga pagnaog yun sa hagdan. Nakakita man ang silingan. Hugon niyan silingan, miingon dayon, Mare! Kagwapa ni mo, Mare! Oy! Pastilan. Sikon bitaw ni Mare ang yang bana. Pa! Siya may pang atong silingan. Nakakita pa nako, ikaw, galurat ra ng imong mata. Kani mga kaigsunan. Sahay na yato mga asawa nga, they need appreciation, they need to be recognized, they need to be described. Ato yung inon, iday, gwapaha niya madali. Ang ngayon kay kanay mo sinina ba? Muna'y pagdaig, pero kanang tininood ha? Kay basin baya ang imong asawa, nagsinina o mura ng buko-buko. Kaya ba mo kung sa'y buko-buko? Kaya bang gagmay ni siya nga kaning nukos. Inomdom ko diya sa terminal sa Tabono kani adto, nagubot ang terminal. Kay diha day babae nga gwapa kaayo.
hitsuraan, unya model siguro to siya o unsa ba promo girl. Naggubot ang mga dispatcher. Kay pagsaka nining maong pasahero pagsaka, napoy isa nga lalaki hisunod pog saka. Naon sa tungod sa kagwapa sa babae gitapukan bitaw na sa mga dispatcher o gitan-aw og maayo ang iyang paa. Pirti magyong gwapaha. Nasuko ang babae. Ingon na siya, "Sama mo. Tanaw-tanaw man mo." Kay sama nga murag bag ang sinina murag buko-buko. Gamay na lang kaayong nahabilin in town. Nagitabon niya. Angayan man sad siya. Pastilan ang lalaki wa man kay bawong dispatcher. Nga ang lalaki diay nga iyang tapad nga misunod og lingkod og sakay iya daing bana. Bunloton bitaw niya iyang asawa. "Manguli ta. Sulob-sulob ka ng sinina nga masuko kung kag tan-awon." Pastilan gibira niya iyang asawa oy giuli silang balay. Butong naggubot ang terminal. Kaysa di na nga giguyod sa bana, wapa biya kayo. Nindot kay puti kayong paa. Maka-attract. Matod pa sa mga bugoy, nagbanaag. Pastor, ingko, uy, mo din na hinungdan din ha. Well, sometimes, brethren, ato sang daygo ng atong asawa, pero ay lang taon, og di lang punta kabadlong, hantod nga ang atong asawa, magsulob na lang mura nag buko-buko. Perti na yung ekonomiya ha, mugbo na kayo, gamay na lang kay gasto ba? Well, ato sab silang, dili po diyon nga ato na lang patuyangan. These are the limit of building up. Husband, edify your wife by praising her. Wife, edify your husband by loving response. So, nindot kay tan-awon kung ang asawa muday mo'y mohugot, mo'y motaod sa kurbata, unya daygon sa bana, ang iyang asawa muday sa iyang bana, ugon niya silang duha manglakaw, nindot kayo. Admire positive qualities. Verbalize praise privately and publicly, and never criticize. Muna ang ginganlan mga kaigsunan. God made from a man a woman to be a companion and helpmeet for him, to be one with him, to cheer, encourage, and bless him. He is in turn to be her strong helper. Mga kaigsunan, ang asawa gihimo sa Ginoo nga kaabag, dili na ingon nga katabang, apan mahimo siya nga lig-on nga katabang. Dili na magsalig, daghang kayrong mga asawa di na magsalig og bana sa ilang paninapi. Doon na sila yung mga trabaho. Ugo niya ang tanan mga budget, ilan ang tabangan. Ato niya nang madugangan ang mga teksto o niya. Kadtong gusto nga magminyo, matod ni Sister White sa Adventist homepage 99. All who enter into matrimonial relations with a lovely purpose, the husband to obtain the pure affection of a woman's heart, the wife is to soften and improve her husband's character. Uy, nindot di ay. Nga ang asawa, makapabutan, makapaanindot sa panggawi sa bana. Kay ba sinunog ang bana tungod sa asawa, nagwild na, nausab na in reverse. And this fulfills God's purpose for them. Nga ang qualities nga gihatag sa Ginoo makita. Edify. Then the next word is letter S. Share with your partner. Dili ni share your partner ha? Share with your partner. Unsa may atong i-share? Makita nato sa litrato o pagkanindot ang katawa sa usa ka asawa. May kabayo, nagpakugos, nagpabala sa iyang bana. Pagkanindota og atong makita kanina. Share your blessings, your joy. Share your jokes. Mo ni nindot mga kaigsunan. Sa unang Timoteo 6:18, command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. So magdinaw na gani, ugo niya di na mo share, delikado na. But sharing, love is sharing. Sharing your body, sharing your good deeds,
your generosity, your willingness to share, kini mga kaigsunan, mo'y usa ka prescription sa strong and healthy marriage. Share your time. Usahay wa na tay panahon padong sa tong asawa. Share your activities, your interest, your ideas. Mo ni mong gusto, mo ni akong handom. Tell it to your spouse, your innermost thoughts. Nga makaingon ka, day, pastila na, 37 ka tuig naman tayo nag-ipon. Maihap naman siguro nag-away ta, no? Murag di ko kahinomdumdum nga nag-away ta. Ang nagkakuyaw lang kay kag mahinomduman ang sigirang lalis. It's detrimental. Your spiritual walk, ang imong pagtuo, ang imong pag-alagad sa Ginoo, how God answered your prayer. Nindot kayo ba nga ang usa ka man nagtiayon? Adun na usa ka man nagtiayon nga nagaingon siya, dugay na ko nga nag-ipon sa akong bana. Siya Adventista, ako dili. Apan doon na siya gipadayag sa Ginoo nga kahibulungan sa iyang kinabuhi. Ug siya miingon, misunod siya sa iyang bana. Tungod sa spiritual walks, nga iyang nakita nga nagtukmod niya sa pagsunod sa pagtulunan sa iyang bana. Share your family objectives. Unsa imong gusto mahitabo sa inyong mga anak, may mong nurse, may mong doktor, may mong driver, unsa pa din ha, and your goals. Makaingon ka nga, day, naghipos jud ko kwarta. Katunga ra gini akong gihatag nimo kay na ako'y handom after 10 years makatukod gitag balay. Doon na tayo mga objectives. Ni atay savings, pakit-on day nimo ni ang bank book ko. Na natay 1 million. So after 5 years makatukod na ta sa atong kagulingong balay. Share your goals. Muna na kanindot mga kaigsunan. Okay? Kung gastador ang asawa, ang bana mo imukupot sa kwarta. Pakitaan lang sa listahan. Kay kuyaw sad o gastador ang asawa, wag gyud hinipos ang bana. Mapobre ang bana. Sharing means spending time together, having fun together, confined to each other, count on each other's loyalty, and know unlike each other. Mga kaigsunan, nindot kining word nga sharing. Ang katapusan, touch. This is how to romance. Oh, touching. Nayuban, permiro hikap-hikap. Madugay agbay-agbay. Madugay mugakos na gyud. That's touching. So, kinidigay ko mo expose nini mga kaigsunan, but you know what I mean. Kamaw sad ta mo hikap. Sa mga marriage enrichment seminars, na kung himuon, maghimo ko kissing contest. Tanaw na to, ginsay ka mao mo kiss. Akong ipadimo. Sige, ikaw ko no. Kiss ko no mo, nagtiayon. Kiss pod sila. Uy, ang usahing kiss, gidumog roman niya iyang naong nga to pikas aping pod. Kumo siguro na ilang kiss pod. Next. Kiss. Pag kiss, yun, uy, dito man sa agtang kiss. Ko, uy, murag si Lulo. Mo siguro na ilang hinawkan. Lain na sab, uy, mga batan-on, grabe nakakiss, nagpinaakay, mura man nag-inusapay o tubo. Kaingon ko, pirti sa nida, may sa nimo kiss. Mga kaigsunan, there is art in kissing. Di lang ko mutudlo na inyo dire, kay daghang naminawong lain. But you can observe, unang inganlan nila, doon na kuno'y mga lalaki nga murumansa, dinumiro. Unang kausag, ipangutana ko, unsa man na example ana pastor, unsa man nga klase sa romance. Ingko na usa nga sample kanang ginganlan og romansa di motor. Siya unsa man ang romansa ni motor? Siya unsa man ang andar sa motor? Ha? Unsa man ang andar ana? Siya unsa may sample ha? Wow, mao day sound sa motor. Well, nagadaiya mga kaigsunan ang approaches sa kamatagbana sa ilang asawa, pero ang nakadelikado kung dili na gyud kamo kiss. Tingali na ni maho na. Kaniadto pastilan mo hingos-hingos, grabe. Touching your partner. Sahay tungod sa dagkos problema magtalikod na lang. Inaguli sa balay di na mo hikap sa asawa kay perte nagyong kapuyas bana. Apan magkaigsunan, don't forget this is a duty. Ganahan gid ng asawa nga sila usab
hikapon, caressing, caring touch for another, and being in need of what you should be ignored, the cudding, the hugging, the holding hands, and the sitting close with each other, and loving that we receive and is necessary for our emotional and physical well-being. O, nindot kayo manglakaw, mag-holding hands, muagbay, mugunit sa hawak, mga tulog, maggakos, nindot kayo tanaw. This is very fulfilling. That is letter T. A tender touch tells us we are cared for. It gives us the blessed satisfaction of emotional maturity. Pasin may magkaigsuuna na atong asawa, di na magpahikap, mura nagmanok nga dugay na kaing wa mahikap manusik na. Diba? Kabantay mo na. Pisa na nga atong mga itoy, ang atong mga hayop, di na ito na kading-kadingon, hapwid hapyuron, perting isuga. Hasta ng manok nga igtatari. Isog na kayo, pero kung anaro ni mo siya, hikap, touching, di gyud katuhikon. Ino na nga atong asawa, di manok. Pero nagkinahanglan gihapon sila ni ana. Bisan imo nang kuhit-kuhiton, gitik-gitikon, hikapon nimo yang aping, ang yang liog, unya makahibalo ka og asa ang iyang pinaka. Di lang ko musultig dugay ana. Well, touching. Awaning picture Nindotas mga tiguwang no, ng mga tulog, naggakos, loving. Okay? So, the RX of the strong and healthy marriage is, letter B, bless your partner. E, edify your partner. S, share with your partner your blessing and everything, your time, your concern, your spiritual walk. And letter T is your touch, your romance. Nagkamausad ta mo romance. Kamauta mo hikap o ang tambag, mga kaigalaan, mga kaigsuunan. Do them every day. See? Buhatan ni matag adlaw. Ang kaminyoon, it is rough. It's tough. It's work. And anybody who says it isn't has never been married. Dili sayon ang kaminyoon. Marriage is grappling, aching, struggling, putting up personality, weaknesses, accepting criticism, and giving each other freedom to fail. Marriage means sharing deep feelings about fear and rejection, turning self-pity into laughter, and taking a walk to gain control. Mo niyang kaminyoon. Marriage is gentleness and joy, toughness and fortitude, fairness and forgiveness, and a walloping amount of sacrifice. Mo ni ang kaminyoon, mga kaigsuunan. Marriage is learning to say nothing. Magpakahilom ta. Time to keep quiet. Time to keep talking. Time to push a little. Time to back off a little. And acknowledging, I can't be a God to you. I need Him too. Mga kaigsunan, mo na ang kaminyoon. Marriage, you are the other part of me. Dili makumpleto ang kaminyoon kung way pikas. I am the other part of you. Will work through with never thought of walking out. Una ang kaminyoon. Manglakaw kitang duha nga wala gyoy give up ay. Let's do this together. Marriage means two imperfect mates building permanently, giving totally in partnership with a perfect God. Marriage, my love, means us. Hinaut mga kaigsunan ng mga kaigalaan. Nga nga itong Kristohanon, kapag kinabuhi, in our Christian journey, let us always do the best with God. So ako manghinaut, nga din ang kabalaan sa kaminyoon.
Christ did not come to destroy marriage. It is His institution. But He restored it to its original sanctity and elevation. May the grace of Christ and His alone can make the marriage institution what God designed it should be. An urgent for the blessing and uplifting of humanity, and thus the families on earth, in their unity and peace and love, may represent the family of heaven. Mao kana buhing paglaom ug pagampo nato mga kaigsunan ang atong pamilya. We are still loving each other. Walay makabuwag niini. Do the best. Love your husband, love your wife. And that love will last for a long or even to eternity. And our family is representing our family in heaven. Hinaut mga kaigsunan, nga nining kagabion, daghan kitag natun-an, o ako manghinaot sa sunod nato nga mga topiko, ato matun-an ang mga issues. Okay? Let's not be blind of all the issues that is happening in marriage. Okay? So, manghinaot ko nga sa sunod, ato matun-an ang mga issues may tungod sa kaminyoon. Haron, na mga problema, nakaibaw na ta nga kini problema da ini. So, maka lihay-lihay ra ta. Okay? So, kining ubos nyo nga alagad, si Pastor Blasi, mag-ingon maayong gabi kaniyong tanan, and I'm inviting you for the prayer. O Diyos nga balan makagawam sa tanan, daghang salamat sa imong pulong, kapahinumdum ka namo sa belang kasulatan, to bless and to do the best for our spouse. By your grace divine, we pray. In Jesus' name. Amen. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan.